Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 25 kasapi ng BIFF at DI Hasan Group sumuko, 30 baril isinuko sa Maguindanao del Sur. Mag-amang suspect sa Banday terrorist attack sa Sydney, Australia, halos isang buwang namalagi sa Pilipinas bago ang insidente. DPWH humingi ng paumanhin sa kulang-kulang na datos na isinumite sa BICAM Committee. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa isang mahalagang hakbang laban sa violent extremism, 25 dating miyembro ng mga teroristang grupo ang voluntaryong sumuko sa pamahalaan sa punong himpilan ng 92nd Infantry Tanglaw Diwa Battalion sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur kamakailan. Sa 25, 22 ay mula sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at 3 mula sa Dawla Islamiyah Hasan Group. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Anacito Sinaz, Commanding Officer ng 92nd IB, ang presentasyon ng mga sumurrender kasama ang 30 piraso ng baril sa harap ni Colonel Roman S. Pagayon, Acting Commander ng 1st Brigade Combat Team ng Philippine Army. Itinuturing na malaking dagok ito sa kakayahang militar ng mga grupo matapos maalis sa sirkulasyon ng mga sandata. Kinilala ng mga lokal na opisyal at ahensya ang desisyon ng mga dating armadong kasapi at tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta mula ayuda hanggang kabuhayan upang masiguro ang kanilang maayos na pagbabalik sa lipunan at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na namalagi sa Pilipinas ng halos isang buwan ang 2 suspect na sangkot sa mass shooting sa Banday Beach sa Sydney, Australia. Ayon sa BI, dumating sa Pilipinas noong November 1, 2025 ang mag-amang Indian nationals na sina Sajid Akram, 50 anyos at Navid Akram, 24 anyos. Davao ang kanilang idineklarang destinasyon at umalis sila ng bansa noong November 28, 2025. Sa kabila nito, una nang tiniyak ng PNP na walang nakitang malaking banta sa seguridad sa bansa. Nitong linggo nang hindi bababa sa 16 na katao ang nasawi sa pag-atake ng mag-amang suspect sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Jewish Hanukkah Festival sa Banday Beach. Kabilang sa nasawi ang mga nakakatandang suspect na napatay ng pulisya habang nasa kritikal na kondisyon ang anak nito. Iniimbestigahan din ng Australian Federal Police ang posibleng ugnayan sa ideolohiya ng Islamic State matapos matagpuan ng isang bandila at mga improvised explosives sa kanilang sasakyan. Humingi ng paumanhin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Senate Committee on Finance dahil sa kakulangan ng datos na kanilang naisumite kaugnay ng aplikasyon ng updated pricing ng construction materials. Sa isang statement, inamin ng ahensya na hindi naging sapat ang impormasyon kanilang naipresenta sa pagdinig, partikular sa usapin ng paggamit ng mga na-update na presyo ng construction materials sa mga proyekto ng gobyerno. Tiniyak naman ng kagawaran na magsusumite sila ng mas kumpleto at mas detalyadong datos upang malinaw na maipaliwanag ang batayan ng pagpresyo at masagot ang mga katanungan ng mga mambabatas. Kahapon nang ipinagpaliban ng Senado ang ikatlong araw ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget bunsod ng deadlock sa budget ng DPWH matapos tutulan ng umano'y overpriced items. Una nang tinapyas ng Senado sa 570.48 billion pesos ang proposed budget ng kagawaran mula sa 624.48 billion pesos sa bersyon ng Kamara. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.